Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Hindi inasahan ni Lorraine, isang skilled massage therapist, na ang trabaho niya ay mauwi sa higit pa sa professional connections. Pero nang pumasok si Evelyn sa buhay niya, nagbago ang lahat. Ang dating routine na session ay naging isang intense at hindi maikakailang connection. Habang lumalalim ang kanilang bond, dumating din ang mga hamon sa pagbalance ng love at ng intimate na trabaho ni Lorraine. Sa harap ng selos at insecurities na nagbabanta sa kanilang delicate na relasyon, matutuklasan kaya nila kung paano ito gagana, o masyado na bang malabo ang pagitan ng trabaho at desire. Ito ay kwento ng passion, vulnerability, at ang maselang sayaw sa pagitan ng love at trust. Chapter 1. Si Lorraine Matos ay mahigit 7 years ng massage therapist, isang career na hindi lang niya gustong ginagawa, pero nagbibigay rin ng peace sa kanya. Ang tahimik na home ng salon, ang faint scent ng lavender at eucalyptus, ang soft lighting, lahat sa trabaho niya ay parang sanctuary. May mga regular clients siya, yung iba pare-pareho lang ng treatment, yung iba naman kailangan ng deep tissue release. Kahit gaano ka-busy ang schedule niya, lagi siyang professional. Yun ang tumutulong sa kanya na ay handle ang personal at minsan emotional na nature ng trabaho niya nang hindi siya nadadala. Nag-click ang pinto ng private room niya. Malapit na matapos ang araw, at isa na lang ang appointment niya, Endless Evelyn Brooks. Si Evelyn ay bagong client, ilang weeks pa lang, pero lagi siyang pulit at composed. Nasa mid-30s, may striking auburn hair at maputing balat na parang mas lalong kumikintab sa dim light. May gentle, halos ethereal na presence siya na minsan napapaisip si Lorraine kung ano ang buhay nito sa labas ng appointments nila. Tumayo si Lorraine mula sa stool niya nang pumasok si Evelyn, sabay ang soft na tunog ng heels nito sa wooden floor. Naka-light blue dress siya, simple pero elegant. Evening, Jeff Brooks, bati ni Lorraine, kalmado pero malambot ang boses. Kamusta po kayo today? Umiti si Evelyn, isang maliit pero delicate na ngiti. Long day, Lorraine. I'm hoping for something soothing. Ang tigas ng shoulders ko. Tumingin siya sa massage table bago bumalik ang tingin kay Lorraine. Trust you'll work your magic. Tumango si Lorraine, may konting smile sa labi. Of course. I'll make sure na relax kayo pag alis ninyo. Tumango ulit si Evelyn habang lumalapit sa table. I'll get undressed, then. You don't mind, do you? Tanong niya, may hawak na playful mischief sa boses. Bahagyang tumigil ang tibok ng puso ni Lorraine. Sanay siya sa clients na nagdidisrobe syempre, pero iba ang tono ni Evelyn, may kakaiba. Pinilit niyang maging composed. Professional muna. Not at all, sagot ni Lorraine, neutral ang tono. Tumalikod siya papunta sa soft music, kailangan niya ng 1-second breather. Nag-undress si Evelyn sa likod ng privacy curtain, at halos silhouette lang ang nakikita ni Lorraine. Rinig niya ang mabagal na paghinga nito, pero nanatiling focused si Lorraine sa pag-aayos ng bed linens at paghahanda ng oils. Nang humiga na si Evelyn, halos shimmering ang balat nito sa low light. Agad siyang tinakpan ni Lorraine ng sheet, leaving her back exposed. Dahan-dahan niyang nilapat ang kamay sa shoulders ni Evelyn, huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Mainit ang balat ni Evelyn sa ilalim ng palad niya, at ramdam niya ang tension sa muscles nito. Firm pero gentle ang pressure ni Lorraine, gumagalaw ang thumbs niya sa likod ni Evelyn. Habang nag-work siya, napansin niyang lumalambot ang paghinga ni Evelyn, mas relaxed, mas malalim. Sa sandaling iyon, parang nawala ang mundo sa labas. Soft music lang at ang rhythmic motion ng mga kamay niya ang maririnig. Pero habang tumatagal ang session, may nagbabago. Ang katawan ni Evelyn, na kanina tense, unti-unting nagiging maluwag. Mas langwid ang galaw niya. Ramdam ni Lorraine, yung slight na hinto ng hininga, yung konting pag-shift ng postura. Alam niya iyon, ramdam niya, pero hindi siya umatras. Tuloy ang massage pero masyadong inviting ang init ng balat ni Evelyn, masyadong magnetic ang presence niya.
Unti-unting nagiging blurry ang line between professional and personal, isang bagay na hindi madalas mangyari kay Lorraine. Lorraine, mahinang tawag ni Evelyn, malinaw pero soft. You're very skilled. You make me feel like I'm the only one in the world. Napahinto si Lorraine saglit. Thank you. Gusto ko lang po kayong maging comfortable. Pero hindi pa tapos si Evelyn. Bahagya siyang gumalaw, mas idiniin ang likod niya sa mga kamay ni Lorraine. Deliberate. Inviting. Kumalabog ang dibdib ni Lorraine. Ang hangin sa pagitan nila biglang naging mabigat, parang may unspoken tension na parehong nararamdaman nilang dalawa. Bahagyang tumingin si Evelyn pabalik, nakakahuli ang mata ni Lorraine. Nandoon ang intensity, vulnerable pero commanding. You're very beautiful, Lorraine. Alam mo ba yun? Uminit ang pisngi ni Lorraine, parang nag-crack ang wall ng professionalism niya. I'm here to help you relax, U.S. Brooks. Focus po tayo sa message. Pero mapilit si Evelyn. You're not just a therapist, Lorraine. You're a woman with needs, with desires. Don't you ever want something more than this? Dumulas ang katawan niya ng konti enough para dumikit sa braso ni Lorraine. Isang simpleng touch pero nagpadala ng init sa dibdib ni Lorraine. Umatras si Lorraine ng kaunti, huminga ng malalim. I think dapat nasa treatment plan tayo, U.S. Brooks. Kung gusto niyong baguhin ang focus ng session, we can schedule something else next time. Hindi gumalaw si Evelyn. Bumaba ang boses niya, halos bulong. But don't you want this too? Nararamdaman ko, Lorraine. May connection. Weeks na akong pumupunta dito at bawat session, parang mas nagiging close tayo. You can deny it pero nakikita kita. And I can feel you. Nag-rush ang thoughts ni Lorraine. Hindi ito parte ng training. Ang mga kamay niyang sanay maging steady biglang naging unsure. Gusto niyang i-maintain ang boundaries niya, ang control. Pero may kung anong nasa tingin ni Evelyn isang bagay na nakakagulo sa kanya. I can't, bulong ni Lorraine. Therapist mo ako, Evelyn. Para ito sa well-being mo. Yun lang. Dahan-dahang umupo si Evelyn, nalalaglag ang sheet sa balikat niya. I know, sagot niya, soft pero may something darker underneath. Pero minsan kailangan natin ng something more than expected, di ba? Nanatiling frozen si Lorraine, hinila ng dalawang magkaibang puwersa, yung desire na ayaw aminin ng katawan niya, at ang professionalism na pinanghahawakan niya. Malakas ang tibok ng puso niya. Ramdam niya ang bigat ng choice sa harap niya. Mananatili ba siyang totoo sa sarili niya? O bibigay ba siya sa temptasyon na halos humihinga sa hangin sa pagitan nila? Habang humihigpit ang atmosphere ng room, ginawa niya ang kanyang choice. Chapter 2. Nanatiling nakatigil si Lorraine, mababaw ang paghinga, habang dahan-dahang umupo si Evelyn, nakabalot pa rin ang katawan niya sa sheet. Parang lalo pang lumabo ang ilaw ng room, at mas naging makapal ang hangin, may intensity na hindi pa nararanasan ni Lorraine. Ang massage na nagsimula bilang normal na parte ng trabaho niya biglang nagbago. Parang naging isang delikadong laro at hindi niya alam kung paano ito ay handle. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Evelyn, hindi inaalis ang tingin kay Lorraine. Isang tingin na puno ng layers, calm pero may pressure, parang matagal na niyang hinihintay ang moment na ito. Iniunat niya ang mga paa at hinayaan ang sheet na dumula sa gilid, mas nagbubunyag ng maputi at delicate niyang balat. Hindi lang maganda si Evelyn, may magnetism siya na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Lorraine. I see the way you look at me, Lorraine, bulong ni Evelyn, honey smooth ang boses. It's okay, you know. Hindi mo kailangang magpanggap. We both want this. Huminga ng malalim si Lorraine, pilit inaayos ang nagkakagulong isip. Ilang taon niyang pinaghirapan ang craft niya, ang paggawa ng sanctuary para sa mga client na naghahanap ng pahinga. Huling gusto niyang mangyari ay mawala siya sa kontrol, lalo na dahil sa sariling desires niya. Palagi siyang naniniwala sa boundaries, both physical and emotional. Pero iba si Evelyn. Iba ang presence niya. May hatak, may lakas na hindi maipaliwanag. I'm not sure what you mean, mahinang sagot ni Lorraine, kahit paramdam ang uncertainty sa boses niya. Parang may bagyong nabubuo sa loob niya, isang gulo ng emosyon na kayang lamunin siya. Naniniwala siya lagi sa sanctity of touch, sa healing power nito.
Pero ngayon, nakaupo si Evelyn sa harap niya, at pakiramdam ni Lorraine na nawawala ang hold niya sa sarili. Umangat ang gilid ng labi ni Evelyn sa isang knowing smile. Don't be coy. Hindi ka tulad ng iba, Lorraine. Kita ko sa paraan ng pag-touch mo sa pagstay ng kamay mo. You want to feel something more. And I can offer you that. Nabitin ang mga salita sa hangin, puno ng energy na hindi kayang iwasan ni Lorraine. Nagre-react ang katawan niya, kahit pilit niyang panatilihin ang professionalism. Nangangalay ang mga daliri niya, mabilis ang takbo ng isip niya. Ang scent ni Evelyn, vanilla na maihalong mas warm, mas intoxicating, kumapit sa senses niya. Hindi lang beauty ni Evelyn ang nakaapekto sa kanya, kundi yung paraan na parang naiintindihan siya nito in ways no one else ever had. Napakuyom si Lorraine ng palad, nararamdaman ang frustration. Sanay siyang may kontrol, pero ngayon parang dumudulas iyon sa kamay niya. Kailangan niyang makabawi. Ito ang workspace niya. Rules niya. Kaya pa niyang maging professional kahit nasa gitna ng temptation. Don't think this is appropriate, sabi niya ng mas matatag. You came here for massage, Evelyn. Yun ang inaalok ko. Lumambot ang mukha ni Evelyn, pero hindi nawala ang intensity sa mata. I came here to relax. Pero andito rin ako kasi may something sa tin na hindi pwedeng i-ignore. Bahagya siyang yumuko, mas bumaba ang boses, intimate. I see you, Lorraine. Alam kong gusto mong mag-let go. It's okay to want it, T. Malakas ang tibok ng puso ni Lorraine, at sandali siyang hindi nakasagot. Lumagpas na si Evelyn sa linya, isang linyang hindi niya inakalang hahawakan man lang nila. Sa maliit na room na ito, na ilang taon niyang ginawang sanctuary, biglang parang may bigat na dumagan sa dibdib niya. Hindi na ito basta message. Ito na ay tungkol sa tension sa pagitan ng control at desire, ng tama at ng isang bagay na nakakabighani pero delikado. Bumilis ang paghinga ni Lorraine, at ramdam niya ang init na umaabot sa balat niya. Lahat ng parte ng sarili niya nagsasabing manatiling professional, pero ang mga salita ni Evelyn, ang presence niya, unti-unting binubuksan ang pader na pinaghirapan niyang buing. Don't know if I can do this, bulong ni Lorraine, bahagyang nanginginig ang boses. I've never, napalunok siya. I've never crossed that line before. Inabot ni Evelyn ang braso niya, dahan-dahang dumampi ang mga daliri. Isang simpleng touch pero parang kuryente sa katawan ni Lorraine. You don't have to pero gusto kong malaman mo o kailang kung gagawin mo. We both need something more, Lorraine. Ramdam ko. Parang lumiit ang room. Ang music, ang soft hum ng lights, ang scent ng oils, lahat ng dahilan kung bakit ito naging safe place niya ay biglang naging background noise. Ang malinaw lang ngayon ay ang connection sa pagitan nila. Umatras si Lorraine ng isang hakbang, mabilis ang tibok ng puso. I need a moment, sabi niya, boses bahagyang nanginginig. Tumalikod siya at naglakad papunta sa corner para kumalma. Tahimik. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi sigurado si Lorraine sa sarili niya. Pinagmamalaki niya palagi ang self-control niya, ang ability na i-separate ang work at personal. Pero ngayon, habang nakaupo si Evelyn at hinihintay siya na-realize niyang fragile pala ang control na iyon. Ganon kadaling bumitaw. Huminga siya ng malalim, pilit tinataboy ang thoughts. Hindi siya ganito. Hindi siya yung taong bumibigay sa temptation. Ang boundaries niya ay hard-earned. Pero nang humarap siya kay Evelyn, nakita niya ulit yung tingin, yung quiet longing, yung vulnerability, at kahit isang segundo lang, nagtanong ang puso niya kung ano bang feeling kapag hindi niya ito nilabanan. I think we should finish the session, mahina pero steady niyang sabi, pilit sinusupil ang emotions. Hindi gumalaw si Evelyn. Tinitingnan siya ng diretsyo, may intensity na nagpatigil sa paghinga ni Lorraine. Of course, sagot ni Evelyn, calm pero may undercurrent na hindi nawala. But just know, I'm here, Lorraine. And I'll always be here, if you want to explore more. Pumikit si Lorraine saglit, ramdam ang panginginig ng kamay. Tumango siya. Let's finish. Habang ipinagpapatuloy niya ang message, mas controlled ang galaw ni Lorraine kaysa dati. Focused siya, sumusunod sa kirikirat ng trabaho niya, pero nasa isip pa rin niya ang mga salita ni Evelyn. Nasa pagitan pa rin nila ang tension, unspoken pero totoo.
At kahit hindi pa niya kayang aminin sa sarili, alam ni Lorraine na itong encounter na ito, itong delicate na moment sa pagitan nila, ay simula lang ng isang bagay na mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Chapter 3. Lumipas ang isang linggo na parang blur para kay Lorraine. Ibinuod niya ang sarili sa trabaho, hinahayaan ang galaw ng kamay niya sa mga client para kahit papaano magkaroon siya ng peace sa gitna ng gulong nasa isip niya. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang encounter kay Evelyn, parang bisitang hindi invited pero ayaw umalis. Nandun lang, nakadikit sa memory niya. Pati katawan niya nagre-react sa alaala ng touch ni Evelyn, sa intensity ng katahimikan nila, sa bigat ng hangin sa pagitan nila. Hinahabol siya nito kahit ayaw niyang isipin. Sinubukan niyang ilibing ang nararamdaman niya, kumbinsihin ang sarili na tama ang ginawa niya. Pinanindigan niya ang boundaries niya. Hindi siya tumawid sa linya. Pero paano kung hindi ito tungkol sa pag-cross ng line? Paano kung mas malalim pa? Paano kung hindi talaga niya ito kayang i-ignore? Ginigiling ng tanong ang isip niya at ramdam niya ang bigat nito sa dibdib, isang sakit na hindi mawala-wala. Nag-buzz ang phone niya, binunot siya mula sa pag-iisip. Pagtingin niya sa screen, tumambad ang pamilyar na pangalan, Evelyn Brooks. Parang bumaliktad ang sikmura ni Lorraine. Hindi niya ini-expect yon. Binuksan niya ang message. Hi Lorraine, I've scheduled another appointment for this week. However, I'd like to see a different therapist this time. Hope that's okay. Napatigil si Lorraine, parang may sumakal sa lalamunan niya. Different therapist. Binasa niya ulit, baka nagkamali lang siya. Pero malinaw. Masyadong malinaw. At masakit. Sabay-sabay naghalo ang emotions, gulat, pagkalito, lungkot, at isang biglang kurot ng selos. Bakit iba ang gusto niya ngayon? Dahil ba sa tension nila noong huli? Dahil nag-set si Lorraine ng boundary? O wala na ba siyang interest kay Lorraine? Bumagsak ang loob niya. Sigurado si Lorraine noon na tama ang choice niya pero ngayon, parang hindi na siya sure. Masyado siyang nag-focus sa pagiging professional, hindi niya naisip na baka may gusto ring ibang level si Evelyn. At ngayon, iba ang hinanap nito. May pait sa dibdib ni Lorraine. Bakit parang hindi siya naging sapat? Hindi mawala ang bigat ng message. Pilit niya itong inaalis sa isip pero kumakapit, hinahabol ang bawat thought niya. Ilang araw na niyang kinu-question ang sarili, ano kaya ang mangyayari kung nag-give in siya? Worth it kaya? Baka may something beautiful. O baka mas gumulo lang ang lahat. Pero now, malinaw ang pinili ni Evelyn. Ibang tao. At mas masakit pala iyon kaysa inakala niya. Chapter 4. Araw na puro pagkalito ang sumunod para kay Lorraine. Iba ang pakiramdam ng therapy room, parang mas empty. Kahit masipag siyang kumilos sa mga client, bumabalik pa rin ang isip niya kay Evelyn, saan siya nagkulang. Hindi niya matanggi ang disappointment na sumisiksik sa dibdib niya. Parang may nawala pero hindi niya ma-define kung ano. Tama ba talaga ang nararamdaman niyang ito? May mali ba sa ginawa niya? Hindi siya yung tipo na nagdadwell sa emosyon ng clients. Kaya niyang maghiwalay ng personal at trabaho. Pero kay Evelyn, iba. May totoong something. May lakas, may spark na hindi niya kayang takasan. At ngayon, parang dumudulas iyon mula sa kamay niya. Kinagabihan, mag-isa sa maliit niyang apartment, hinayaan ni Lorraine ang sarili na maramdaman lahat ng tinataboy niyang emosyon. Sinubukan niyang i-rationalize, professional setback lang to, variety lang siguro ang hanap ni Evelyn. Pero deep down alam niyang hindi iyon ang totoo. Gusto niya si Evelyn. Gusto niya mula pa noong unang nagtagpo ang kamay nila. At habang mas tinatanggihan niya iyon, mas lalo niyang nararamdaman ang longing at ang regret. Nag-buzz ulit ang phone niya. Nag-atubili siyang tingnan. Unknown number. Akala niya client lang. Pero pag-check niya, si Evelyn. Tumigil ang mundo niya sandali. Lorraine, I just wanted to reach out. I know I scheduled a different therapist for this week, but I've been thinking about our last session. I realize now that I might have made a mistake. Didn't mean to hurt you. You're an amazing therapist, and I think I got scared. I wanted to let go, but wasn't sure how to handle it.
I understand if you're upset, but wanted to apologize. Napatitig si Lorraine sa message, bahagyang nanginginig ang kamay. May sincerity. May vulnerability. Hindi lang ito apology sa session, may inamin si Evelyn kahit hindi diretsyo. Sumikip ang dibdib ni Lorraine, halo-halong emosyon. Tama pala ang naramdaman niyang sakit. Pero may nabuksan ding iba sa loob niya. Realization. Truth. Fear. Natakot din pala siya. Takot sa connection nila. Takot sa emotions na ginigising ni Evelyn. Takot sa linya na tinanong ni Evelyn kung kaya ba niyang tawirin. Takot sa kung ano ang magiging kahulugan nito kung pareho silang lumampas sa boundaries. Pero ngayon, nagpapakita si Evelyn ng vulnerability. At hindi iyon kayang i-ignore ni Lorraine. Sa unang pagkakataon after a week, pinayagan niyang isipin ang possibility na pwede niyang patawarin si Evelyn. Hindi lang sa nangyari, pero sa confusion at fear na pareho nilang hinarap. Huminga si Lorraine ng malalim at nag-type. Matagal bago gumalaw ang mga daliri niya. Thank you, Evelyn. I understand. And I appreciate your honesty. I won't lie, I was hurt, but don't want that to stand between us. Let's just let things unfold naturally. Pinindot niya ang send bago pa siya magbago ng isip, mabilis ang tibok ng puso. Binaba niya ang phone sabay mabagal na pag-eksale. May gumaan sa dibdib niya kahit kaunti. Hindi niya alam ang future, kung babalik ba si Evelyn, kung magiging normal pa ba ang lahat. Pero sa ngayon may maliit siyang hakbang. At baka, just maybe handa na siyang harapin ang susunod na chapter nila ni Evelyn sa terms niya. Chapter 5. Lumipas ang ilang araw bago muling bumalik si Evelyn sa salon. This time, tinupad niya ang appointment niya kay Lorraine. Kahit may tension pa rin sa pagitan nila, nag-iba na ito, mas magaan, mas open. Hindi sila masyadong nagsalita sa simula, pero ramdam sa hangin ang unspoken understanding, tahimik pero malinaw. Habang nagtatrabaho si Lorraine sa likod ni Evelyn, mas naging aware siya sa bawat maliit na galaw, sa bawat pagbabago ng hangin sa pagitan nila. May boundary pa rin, pero hindi na ito parang pader. Para na itong tulay na unti-unting nabubuo sa bawat segundo. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng isang linggo, nakaramdam si Lorraine ng konting peace. Hindi dahil naglaho na ang confusion, pero dahil tinanggap na niya ito sa wakas. Pagkatapos ng session, tumingin si Evelyn sa kanya, may malumanay na ngiti sa labi. Thank you, Lorraine, sabi niya, banayad pero mainit ang boses. For everything. Ngumiti rin si Lorraine, ramdam ang paggaan ng loob niya. Anytime, Evelyn. Tapos na ang session pero may nagbago. Pareho nilang binitawan ang bigat. Hindi klaro ang future, pero hindi na ito nakakatakot. Para na itong isang bagay na pwedeng i-explore, magkasama man o hindi. Chapter 6. Lumipas ang isang linggo na hindi sigurado si Lorraine kung tama ba ang mga naging desisyon niya. Hindi mawala ang halo-halong feelings na binuhay ni Evelyn sa kanya, kahit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na tama lang na lumayo. Pero nung pumasok si Evelyn ulit sa therapy room niya, may nag-shift sa loob ni Lorraine. Ramdam niya agad ang kuryente sa pagitan nila, isang connection na hindi nila napag-usapan hanggang ngayon. Si Evelyn ay laging puno ng contradictions, may confidence pero may vulnerability, isang bagay na agad napansin ni Lorraine nung unang pagkikita nila. Natapos ang huling session na may tension na hindi lang physical. May mas malalim, mas tahimik na hatak na hindi nila nabibigyan ng pangalan. At ngayon, mula sa pag-request ni Evelyn ng ibang therapist hanggang sa mga subtle clues sa messages niya, mas lalo lang naguluhan si Lorraine. Ano ba talaga ang gusto ni Evelyn? Ordinary message lang ba ito o may iba pa? Yung message na pinadala ni Evelyn ilang araw ang nakalipas, yung paghingi niya ng sorry, pag-amin niya sa takot, at paghahanap ng forgiveness, masyadong nakaapekto kay Lorraine. Akala niya kasi na mananahimik si Evelyn o lalayo. Pero hindi. Pinakita ni Evelyn ang totoo, isang bagay na hindi basta-basta. At ngayong magkasama ulit sila sa iisang kwarto, puno ng unspoken words ang hangin, naramdaman ni Lorraine na ayaw na niyang maghintay. Huminga siya ng malalim at lumapit, marahang inilagay ang mga kamay sa balikat ni Evelyn. Hindi na siya mag-hold back. Ano man ito sa pagitan nila, kailangan na niya itong harapin. Ramdam ni Evelyn ang pagbabago sa bawat galaw ni Lorraine.
Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, parang pinapalaya ang bigat na kinikimkim niya. Tahimik ang kwarto maliban sa paghinga nilang dalawa, ang background music ay parang humina, nalusaw, hanggang parang sila na lang ang gumagalaw sa mundo. Nagpatuloy si Lorraine, ang mga kamay niya dumudula sa likod ni Evelyn na may malinaw na intensyon. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapagaan ng katawan, parang unti-unti niyang tinatanggal ang emotional tension na naipon sa pagitan nila mula pa noong unang session. Agad naramdaman ni Evelyn ang bawat galaw. Bahagyan niyang tinagilid ang ulo, nagbibigay kay Lorraine ng mas malaking access sa batok niya, at ang maliliit na buntong hininga niya ay lalo lang nagpainit ng hangin sa pagitan nila. Hindi na ito simpleng message. Ito na yung unspoken pull, yung invisible thread na nagdudugtong sa kanila. Mabilis ang takbo ng isip ni Lorraine habang patuloy ang mga kamay niya. Kahit pilit niyang i-focus ang sarili sa trabaho, hindi niya maiwasan ang reaksyon ng katawan niya sa bawat paggalaw ni Evelyn. Sa paraan ng paghinga niya, sa paraan niyang tumutugon sa bawat pressure, sa connection nilang hindi na maitago. Hanggang sa gumalaw ang mga kamay ni Lorraine pababa sa likod ni Evelyn, halos parang naglalakad ang mga palad niya sa makinis nitong balat. Doon niya napansin na nakamulat na si Evelyn at pinapanood siya. Tahimik, matatag, at puno ng damdaming hindi agad mabasa, may desire, pero mailambot, may takot, may pag-asa. Binasag ni Evelyn ang katahimikan, mahina pero malinaw. Lorraine, naging sobrang careful ka sa akin. Sobrang professional. Pero nararamdaman ko to kung ano man to sa pagitan natin. Ramdam mo rin ba? Huminto si Lorraine, sandaling natigil ang paghinga. Makapal ang hangin, parang bawat segundo ay pwedeng mabasag. Hindi niya inasahan na si Evelyn pa ang magsasalita. Pero ngayon wala nang atrasan. Kailangan na niyang sagutin ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Ramdam ko, bulong ni Lorraine. Matagal ko nang pinipigilan. Pero hindi ko na kaya. Kailangan kong maintindihan kung ano to sa atin. Wala nang pabalik. Malakas, malinaw, at hindi na matatakasan ang nararamdaman nila. Bahagyang humarap si Evelyn, may maliit na ngiti na parang matagal nang nakatago. Nag-iba ang tensyon sa kwarto, hindi na puno ng pag-iwas, kundi ng pag-amin. Parang pareho nilang hinihintay ang moment na to. Dahan-dahang hinawakan ni Lorraine ang mukha ni Evelyn. Ilang segundo silang nanahimik, magkalapit, nakatingin lang sa isa't isa. Nagsisense ang paghinga nila. Nagkakaintindihan kahit walang salita. At unti-unti, marahang lumapit si Lorraine, ang mga labi niya dumampi sa labi ni Evelyn. Isang halik na mabagal, malambot at puno ng pag-alam. Walang pagmamadali. Walang pilit. Dalawang pusong nagbigay sa koneksyong matagal nilang tinanggihan. Pag-angat ng kanilang mga labi, nanatili silang magkadikit ang noo, hiningang magkahalo, pareho nilang ramdam ang bigat ng moment na iyon. May linya silang tinawid at hindi iyon kayang tawirin ng isa lang. Tumingin si Evelyn, malambot ang mga mata. Ayokong pilitin ka, Lorraine. Pero kailangan kong malaman kung totoo ba to, kung may something talaga sa atin. Umiti si Lorraine, mahina pero puno ng meaning. Ramdam ko na yon nung unang pumasok ka sa room ko, amin niya. Hindi ko lang alam kung ako lang. Ayokong itago to, sabi ni Evelyn, steady pero malumanay. Pero hindi rin kita hihilahin kung hindi ka pa ready. Tumango si Lorraine, mabilis ang tibok ng puso. Hindi ko rin gustong itago. Nanatili silang tahimik ng ilang minuto, magkatabi lang, ramdam ang bagong mundong binuksan nila. Wala na ang pader. Wala na ang pag-iwas. Sila na lang at ang connection na matagal nilang inilihim. Pagkatapos ng session ni Evelyn, may bago na sa pagitan nila, isang init, isang lambing, isang tahimik na pag-amin na hindi na kailangan pang bigkasin. At para kay Lorraine, sapat na muna iyon sa ngayon. Chapter 7. Lumipas ang mga linggo matapos ang tahimik pero malapit na connection ni na Lorraine at Evelyn. Para silang normal na couple, nisyan sa morning coffee, late night talks na puno ng tawa at pagiging vulnerable, at mga lambing na moments sa privacy ng apartment ni Lorraine. Ang gaan, ang natural. Nakabuo sila ng isang bagay na totoo, isang bagay na pareho nilang hinanap kahit hindi nila inaamin noon. Pero habang lumilipas ang mga araw, may nagbago kay Evelyn. Sa una, sobrang subtle, parang maliit na crack sa foundation ng relationship nila.
Unti-unti siyang nagwi-withdraw sa ilang moments, mas bihira ang ngiti at mas hesitant ang touch niya. At si Lorraine, na laging sensitive sa mga ganitong bagay, napansin agad ito. Sa simula, dinadaan lang ni Evelyn sa pagod lang ako o stress lang. Pero habang naging weeks ito, hindi na maitago ang tension. Warm pa rin si Evelyn, loving pa rin, pero may ibang humahalo sa loob niya. May takot. May anxiety na hindi na ma-ignore ni Lorraine. Doon na nabasag ang lahat isang gabi. Katatapos lang ni Lorraine ng late shift sa ASPE, masakit ang mga kamay pero satisfied sa maghapong trabaho. Pagpasok niya sa apartment, nadatnan niyang nakaupo si Evelyn sa couch, nakatitig sa phone. Mabigat ang katahimikan, parang po ng mga salitang hindi masabi. "Hey, you're home early," sabi ni Lorraine, pilit binabasag ang tension. Hinubad niya ang sapatos at dumiretso sa kitchen para kumuha ng water bottle. Hindi agad sumagot si Evelyn. Napatingin si Lorraine habang umuupo siya sa couch. Pait ang ekspresyon ni Evelyn, pati panga niya naka-clench. "Everything okay?" tanong ni Lorraine, ramdam ang bilis ng tibok ng puso. Hindi siya tiningnan ni Evelyn. "I saw your schedule for tomorrow. Clients ka buong araw." Napakunot ang noo ni Lorraine. "Yeah, busy week. You know how it is." Lumapit siya kay Evelyn at umupo sa tabi, pero bahagyang umusog si Evelyn, gumawa ng konting space sa pagitan nila. "Don't like it," mahina pero malinaw na sabi ni Evelyn. Na hindi mo gusto?" tanong ni Lorraine, confused. Doon siya tumingin si Evelyn. May vulnerability sa mga mata niya, pero may halong takot, yung matagal nang nagtatago. "Hindi ko gusto na iniisip kong may iba kang hinahawakan. Alam kong trabaho mo yan, Lorraine, pero kapag naiisip kong may iba kang minamasahe," hindi niya natapos ang sentence. Umiling siya, frustrated. "Nagsiselos ako. At ayoko ng feeling na to." Parang may kumurot sa dibdib ni Lorraine. Hindi niya inekspekto, pero nang marinig niya, biglang nag-connect lahat. Yung pag-withdraw ni Evelyn, yung pagiging tahimik nito, yung mga ngiting hindi umaabot sa mata. Nanginginig ang kamay ni Evelyn habang hawak pa rin ang phone. "I'm sorry, Lorraine. Ayokong maramdaman to pero hindi ko mapigilan. Ayokong may kahati sa'yo. Kahit sa ganitong way lang." Nalambot ang puso ni Lorraine pero may guilt din na sumabay. Hindi niya naisip na pwedeng maging mahirap ito para kay Evelyn. Sa kanya kasi, clear ang line sa pagitan ng professional at personal. Pero para kay Evelyn, iba ang dating. Huminga ng malalim si Lorraine at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Evelyn. Kailangan niya ng tamang words, hindi para i-dismiss ang feelings nito, kundi para i-comfort siya. "I understand," sabi niya, malambot ang boses. "Hindi ko naisip na ganyan pala ang impact sa'yo. Hindi ko naisip na mai-insecure ka dahil sa trabaho ko." Kumirot ang labi ni Evelyn, parang may sasabihin pero natigil. Pumikit sandali, sinusubukang steady ang sarili. "Ayoko naman maging ganito pero kapag iniisip kong may iba kang hinahawakan, kahit trabaho lang, parang hindi ako enough." Parang napiga ang puso ni Lorraine. Hinigpitan niya ang hawak kay Evelyn, hinahaplos ang likod ng kamay nito. "Evelyn, sobra kang enough para sakin. Ang trabaho ko, hindi yon about sa ibang tao. It's just a job. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang akin. Huwag mong I-doubt yon." Naglisten ang mata ni Evelyn at kitang-kita ni Lorraine ang totoong sakit, hindi dahil sa clients niya, kundi dahil sa takot na baka ma-outshine siya ng intimacy na parte ng trabaho ni Lorraine. Huminga si Lorraine, hinahanap ang paraan para ayusin ito. "Siguro kailangan nating pag-usapan pa to, baka kailangan kong mag-set ng boundaries, or kung ano man ang kailangan para maging secure ka." "Tama ka. Busy ako lagi, pero hindi ko naisip na naapektuhan ka na pala." Tumango si Evelyn, humihinga ng mabagal, pilit inaayos ang sarili. "Ayokong kontrolin ka. Ayokong ako yung nag-hold back sa'yo. Gusto kong maramdaman na akin ka. Na hindi ako kakompete ng clients mo." Bumigay ang puso ni Lorraine, puno ng love at pasensya. "Wala kang kalaban. Walang kakompete. Nandito ako. Sa'yo ako. At gagawin ko lahat para maging secure ka sa atin." Tahimik sila ng ilang sandali, pareho nilang iniintindi ang bigat ng conversation.
I just need you to see me, Lorraine, bulong ni Evelyn. Kailangan kong maramdaman na ako yung mahalaga. Lumapit si Lorraine at hinalikan siya sa noo, malambot at puno ng sincerity. You matter, Evelyn. You matter more than anything. Yumakap si Evelyn, mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. Unti-unting nawala ang tensyon, napalitan ng init at comfort ng pagyakap nila. Alam ni Lorraine na hindi laging magiging madali. May mga araw na babalik ang doubts at insecurities. Pero sa moment na iyon, habang magkahawak sila, malinaw sa kanya. Worth it na ayusin. Worth it na ipaglaban. Hindi perfect ang relationship nila. Pero totoo. At para kay Lorraine, sapat na iyon. Chapter 8. Ang mga araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Lorraine at Evelyn ay puno ng openness. Parang naalis na yung bigat ng mga hindi nasabi nilang damdamin at mas malinaw na nila kung ano ang kailangan ng isa't isa. Pinagtrabaho nila ang kanilang relationship para makabuo ng sense of security, hindi madali pero sulit sa bawat hakbang. Dahan-dahan, nag-adjust si Lorraine sa work routine niya. Mas inaalala niya ngayon na hindi ma-intrude ang professional life niya sa personal life nila. Nagsimula siyang mag-set ng malinaw na boundary sa clients, ipinaliwanag kung bakit mahalaga ang respectful distance kahit sa intimate settings tulad ng massage. Hindi niya tinatanggihan ang trabaho niya, gusto lang niyang maramdaman ni Evelyn na respected at valued siya. Sinimulan din niyang mag-schedule ng mas maraming quality time para kay Evelyn, inuuna ang moments nila kaysa sa lahat. Si Evelyn naman ay nagsumikap na mas magtiwala kay Lorraine. Napagtanto niya na hindi lang trabaho ni Lorraine ang dahilan ng selos niya, kundi ang insecurities niya rin. At kahit pilit niyang labanan, alam niya na hindi madaling mawala ang fear na baka mawala si Lorraine. Pero sa pagdaan ng panahon, sinimulan niyang harapin ang mga feeling na to, natutong mas bukas magsabi ng emosyon at magtiwala sa lakas ng relasyon nila. Natuklasan nila ang mga bagong paraan para alagaan ang connection nila, maliit na moments na walang kinalaman sa trabaho o pressures. Nag-spend sila ng quiet evenings sa panonood ng movies, shared meals sa bagong restaurants, at nakahanap ng hobbies na pwede nilang gawin together. Unti-unti, ang tensyon na nanatili sa relasyon nila ay nagsimulang mawala, napalitan ng deeper trust at affection. Pero kahit na sumusulong sila, may undercurrent pa rin ang uncertainty, isang fragile thread na nagpapaalala sa kanila. Hindi tuluyang nawala ang selos, pero natutunan nilang pag-usapan ito bago pa ito lumala. Isang hapon, matapos ang mahaba at busy week sa massage appointments, nagdesisyon si Lorraine na sorpresahin si Evelyn. Nag-arrange siya ng special day, para lang sa kanila, walang trabaho, walang distractions. Sila lang dalawa. Dinala ni Lorraine si Evelyn sa apartment nito at nag-drive sila papunta sa maliit, secluded cabin malapit sa tahimik na lake. Payapa ang lugar, layo sa ingay ng lungsod, perfect na escape. Pagdating nila, nakita ni Lorraine na unti-unting humupa ang tension sa shoulders ni Evelyn dahil sa fresh air at calming environment. Nagsettle sila sa cabin at may inihandang maliit na picnic si Lorraine sa porch, overlooking the lake. Habang kumakain at nag-uusap tungkol sa lahat at wala namang partikular, ramdam ni Lorraine ang warmth na pabalik sa kanila. Miss na niya to, the simplicity ng pagiging kasama si Evelyn, walang pressure ng trabaho o insecurities. Pagkatapos ng lunch, nag-decide silang maglakad sa paligid ng lake. Unti-unti nang lulubog ang afternoon sun sa likod ng trees, nagbigay ng golden glow sa tubig. Hawak ni Evelyn ang kamay ni Lorraine, mas mahigpit kaysa dati, at hindi pa sila nakakarating sa maliit na dock nang magsalita siya. I've been thinking, simula ni Evelyn, softer ang boses kaysa dati. Alam ko na napag-usapan na natin yung selos, at gusto kong malaman mo sinusubukan ko. Talaga? Minsan lang talaga mahirap. Huminto si Lorraine, hinarap si Evelyn. Alam ko. Hindi madali. Ayokong maramdaman mo na kailangan mong makipag-compete para sa attention ko. Hindi mo kailangan. Ikaw ang lahat sa akin, Evelyn. Ngumiti si Evelyn, mahina pero sincere, hinigpitan ang kamay ni Lorraine. Sinusubukan kong maging better. Pinapaalala ko sa sarili ko, alam mo na nandito ka. Na okay tayo. Hinila ni Lorraine si Evelyn papalapit, tinanggal ang lock ng buhok sa mukha nito. Proud ako sa'yo na ginagawa mo to. At nandito ako, bawat hakbang.
Kakayanin natin ito. Tahimik sila sandali, pinapakinggan ang paligid ng nature. Tapos, walang sinabi, lumapit si Lorraine at hinawakan ang labi ni Evelyn sa isang gentle kiss, punang lahat ng hindi nasabi nilang love. Paalala ito ng space na ginawa nila, safe, calm, at puno ng promise. Habang nakayakap sa isa't isa, muling nagsalita si Evelyn, pero ngayon may sense of certainty. Ayokong mawala ka, Lorraine. At unti-unti ko nang naiintindihan na hindi ko kailangang mangamba. Trust ko sa'yo. Ngumiti si Lorraine, puso niya puno ng warmth. Hindi mo ako mawawala, Evelyn. Promise. Lumipas ang weekend sa peaceful harmony. Nag-hike, nag-explore sa trails, at nag-long, slow conversation sa fireplace. Bawat moment, parang quiet victory, hakbang pasulong sa relationship nila. Pagbalik sa lungsod, nagsimula ng magsettle sa bagong advocate. Hindi na source of strain ang trabaho ni Lorraine sa relationship nila. Na-work through na nila ang hardest part, at ngayon natututo silang i-balance ang love nila sa reality ng trabaho ni Lorraine. May mga moments pa rin na bumabalik ang selos ni Evelyn, pero mas kaunti na, at bawat isa ay na-handle nila ng honest at maingat. Isang gabi, habang nagre-relax pagkatapos ng dinner, tiningnan ni Evelyn si Lorraine na may thoughtful expression. Alam mo, sabi niya, playful ang boses, parang natututo na talaga tayo. Tumawa si Lorraine, hinila si Evelyn sa kanyang arms. Parang ganoon nga. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Lorraine ang deep sense of peace. Alam niya na may challenges palagi, hindi perfect ang relationships. Pero ang pinapanday nilang trust, parang foundation na kayang i-handle ang kahit ano. Hindi sila perfect. Pero sapat na sila. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.